Hack Story presents. Carl, sawang-sawa na ako. Sabihin mo, saan ang magandang buhay na ipinangako mo sa akin nung nagsama tayo? Pinasok mo ko sa pamilya ninyo na puro kabiguan ang dala. Luna, please naman, huwag natin pag-usapan yan sa harap ng mga bata. At saka nagpupursige naman ako eh. Nagkaroon lang talaga ng problema ang negosyo. Pero gumagawa naman ako ng paraan. Paraan? Ilang taon na ako naghihintay sa mga paraan mo. Hiyang-hiya na ako sa pamilya ko. Akala ko nung una, malaki ang mararating mo dahil negosyante ka. Pero ano to? Bagsak dito, bangkarote doon. Ayoko na magtiis sa kahirapan mo, Carl. Tapos na tayo. Maghiwalay na tayo ngayon din. Luna, huwag mo namang sabihin yan. Alam kong galit ka ngayon. Pero huwag mong sabihin yan sa harap ng mga bata. Ayoko magwatak-watak ang pamilya natin. Hindi tayo magkakawatak-watak kung ikaw lang ang lalayo sa amin. Kung gusto mong maghiwalay tayo, sige, ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo. Kung yan ang gusto mo. Pero ang mga anak natin, huwag mo silang idadamay dito. Hindi ko hahayaan na ilayo mo sa akin sina Crystal at Victoria. At sa tingin mo ba, hahayaan ko mabulok ang mga anak ko sa poder mo? Anong ipapakain mo sa kanila, Carl? Ang mga resibo ng mga nalulugi mong negosyo? Sasama sa akin mga bata sa Taiwan. Doon sila magkakaroon ng totoong kinabukasan. Hindi ako papayag. Ako ang ama nila. May karapatan din ako sa kanila. Hindi mo pwedeng suluyin ang kustodiya ng mga anak natin nang dahil lang sa pera. Sige, dahil pareho tayo matigas, hayaan natin ang mga bata magdesisyon. Crystal, Victoria, lumapit kayong dalawa rito sa sala ngayon din. Mama, Papa, bakit po kayo nag-aaway? Huwag na po kayong magsigawan. Natatakot po kami ni Victoria. Crystal, makinig ka sa akin. 10 taong gulang na kayo ng kapatid mo. Sapat na ang edad ninyo para umunawa. Maghihiwalay na kami ng papa ninyo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng choice. Mamili kayo kung kanino kayo sasama. Mga anak, please. Alam kong nahihirapan ang negosyo ni Papa ngayon. Pero ginagawa ko naman ang lahat para sa inyo. Huwag niyong iwan si Papa. Huwag mo silang bulahin, Carl. Mamili kayo. Sasama ba kayo sa akin na magpapatuloy ng marangyang buhay sa Maynila? O sa papa ninyo na walang ibang maipapamanak sa inyo, kundi kahirapan at kabiguan dito sa probinsya? Tandaan ninyo, may naghihintay sa ating magandang buhay. Nakilala ko na si Henry, isang mayamang negosyante sa Taiwan. Doon tayo titira. At hindi ninyo mararanasan ang magutom doon. Ma, huwag na kayong maghiwalay ni Papa. Oo nga po, Ma. Gusto ko kayong makasama ni Papa hanggang sa pagtanda ko. Ayoko magkahiwa-hiwalay tayo. Mahal ko kayo pareho, kaya hindi ko kayang mamili sa inyo. Mga anak, kailangan ninyong mamili. Mag-usap kayong dalawa. Maghihiwalay na kami dahil pagod na akong umasa na mabibigyan tayo ng magandang buhay ng papa ninyo. 10 taon na, pero palagi na lang nalulugi ang mga negosyo niya. Final ng desisyon ko makipaghiwalay at hindi na yun mababago pa. Kaya wag na kayo magmatigas. Pag-isipan ninyong mabuti kung sino ang tingin niyong makakapagbigay ng magandang buhay sa inyong dalawa. At saka umalis si Luna palabas ng bahay upang magpalamig ng ulo. Naiwan ng tatlo. Mga anak, ako ang piliin niyo. Mahal na mahal ko kayo. At ayoko mawalay kayo sa akin. Papa, pag-iisipan po muna namin ito ni Victoria. Nalungkot si Carl sapagkat alam niyang mas malapit ang mga anak niya sa kanilang ina kaysa sa kanya. Kaya natatakot siya na baka walang pumili sa kanya. O sige, bibigyan ko muna kayo ng time para makapag-usap kayo at makapag-isip. Matapos noon, malungkot na umakyat si Carl sa kanilang kwarto sa itaas. Victoria, ano sa tingin mo? Kanino ka sasama? Hindi ko pa alam, ate. Victoria,
Malinaw naman ang sinabi ni Mama, di ba? Kailangan nating sumama sa kanya. Pero, paano si Papa? Nagmamakaawa siya sa atin. Paano natin siya iiwanan na mag-isa dito sa probinsya kung talagang mahal natin siya? Mahal, Victoria? Hindi tayo mapapakain ng pagmamahal. Nakikita mo ba kung paano tayo mamuhay rito? Palaging napuputulan ng kuryente. Palaging walang pera. Sabi ni Mama, mayaman ang mapapangasawa niya sa Taiwan. Doon, makakapag-aral tayo sa magandang eskwelahan. Pero, bakit ba kasi siya mag-aasawa ng iba, ate? Di ba pamilya tayo? Ganun talaga yun, Victoria. Hindi mo pa maiintindihan dahil maliit ka pa. Oo, 1 taon lang agwat natin. Pero ako, naiintindihan ko. Sina Mama at Papa, hindi sila kasal. Kaya pwedeng makipaghiwalay ang isa sa kanila kung kailan nila gusto. Pero bakit ba kasi hindi sila nagpakasal? Dapat nagpakasal sila para hindi ganitong nangyayari sa atin, ate. Ayoko magkahiwa-hiwalay tayo. Ako rin naman eh. Pero ano magagawa ko? Sila ang nakatatanda, kaya kailangan natin silang sundin. Ikaw ba? Kay Mama ka ba sasama? Oo, Victoria. Kay Mama ako sasama. Dahil gusto ko ng magandang buhay, kasama ang mapapangasawa niyang Chinese sa Taiwan. Pero, nakikita mo naman na sinusubukan ni Papa ang lahat, diba? Nagpupuyat siya gabi-gabi para lang gawin ang paraan ng negosyo niya. Hindi niya ginustong malugi ang negosyo niya, ate. At sa tingin mo ba magbabago pa yan? 10 taon na silang nagsasama, Victoria. Palagi na lang kanyan. Kung gusto mo magtiis sa hirap kasama siya, edi sige, mag-isa ka. Pero ako, sasama ako kay Mama. Ate, please. Kung sasama ka kay Mama, sasama rin ako. Paano si Papa? Masasaktan siya ng sobra. Baka tuluyan ang masira ang buhay niya kapag iniwan natin siyang pareho. Buhay niya ang may problema, Victoria. Huwag mong idamay ang buhay natin. Kung tanga ka at gusto mo mabulok sa kahirapan dito, huwag mo akong itulad sa'yo. Desidido na ako. Si Mama ang pipiliin ko. Kung ganyan ang tingin mo kay Papa, dahil lang sa pera, sige, si Papa ang pipiliin ko. Ipapakita ko sa kanya na hindi lahat ng tao tatalikuran siya kapag bagsak siya sa buhay. Pagsisisihan mo tong desisyon mo, Victoria. Tandaan mo ang araw na to dahil kapag naghihirap ka na, wag kang hihingi ng tulong sa amin ni Mama. Hindi ako hihingi ng tulong sa inyo, Crystal. Kaya kong patunayan na kahit kay Papa ako sa Mama, nagiging maayos ang buhay namin. Nang maghapunan, mas malamig sina Luna at Carl. Nakaupo sila sa hapag habang pinagsasaluhan ng kanin at sardinas na inutang lang nila sa kapitbahay dahil wala silang pera ngayon. Oh, ano mga anak? Nakapag-decide na ba kayo kung kanino kayo sasama? Tahimik lamang si Carl, ni katiting na pag-asa ay wala siya. Tuluyan na siyang sumuko na may isa sa mga anak niya ang pipili sa kanya. Sina Crystal at Victoria naman nagpalitan ng tingin. Ma, sasama po ako sa inyo sa Taiwan. Ayoko na pong tumira dito sa probinsya na laging walang pera tsaka napuputulan ng kuryente. Gusto ko pong maranasan ang magandang buhay kasama po kayo. Hindi na nagulat, ngunit hindi pa rin maiwasan ni Carl na masaktan. Tama ang desisyon mo yan, Crystal. Sa taas ng mga bilihin ngayon, kailangan nating magpaka-practical. Ikaw naman, Victoria, ano ang pasya mo? Huwag mong sabihing magpapakabobo ka rin. Opo, Mama. Tama po kayo. Magpapakabobo po ako rito. Pipiliin ko po si Papa. Kaagad na naiangat ni Carl ang kanyang ulo at napatingin sa kanyang anak. Bahagyang kuminang ang kanyang mga mata. Gusto niyang siguraduhin kung tama ba ang narinig niya. Anong sabi mo? Mas pipiliin mo ang papa mong inutang na sardinas lang ang kayang ipakain sa atin? Victoria, anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Opo, Papa. Hindi ko kayo iiwan na mag-isa rito. Sasamahan ko kayo kahit maghirap pa tayo. Dahil alam ko po, ginagawa niyong lahat para sa amin.
At naniniwala po ako na mabuti kayong tao. At ang mga mabubuting tao, pinagpapala ng Diyos. Yun po ang turing ninyo sa amin, di ba? Talagang napakagaling mong bata ka. Sige, magsama kayong dalawa sa basurang buhay na gusto ninyo. Carl, kunin mo ng anak mo walang kwenta. Crystal, ihanda mo ng mga gamit mo. Aalis na tayo ngayon din, papuntang Maynila, para ayusin ang mga passport natin. Sinasabi ko sa'yo, Victoria, hindi ka aasenso kapag emosyon ang pinairal mo. Huwag mo kaming alalahanin, ate. Salamat sa pag-aalala mo. At gusto ko na lang na magkaroon kayo ng magandang buhay ni Mama sa Taiwan. Nang sumunod na araw, tuluyan ang naghiwalay ang kanilang mga landas. Bit-bit ang pangarap na marangyang buhay. Mabilis na sumakay sina Luna at Crystal sa naghihintay na sasakyan patungong Maynila upang simulan ang kanilang biyahe patungong Taiwan kasama si Henry. Iniwan nilang lumang bahay sa probinsya nang walang pagsisisi. Crystal, ayusin mo nga yung mukha mo. Bakit ka ba sumisingot dyan? Kanina ka pa tingin ng tingin sa bintana habang papalayo tayo sa probinsya. Mama, kasi si Victoria Naalala ko lang po yung uling sinabi niya sa akin. Ano na naman bang sinabi ng batang yun sa'yo? Sabi niya po na mag-ingat na lang tayo. Ma, nalulungkot lang ako kasi mawawala na siya sa atin. Kahit ganun yun kapatid ko pa rin naman po siya. Crystal, tigilan mo nga yung pag-iyak mo. Punasan mo yung mga luha mo ha. Dahil walang dahilan para malungkot ka. Pero ma, paano pong walang dahilan? Nagkakaiwalay na po kami ng kapatid ko. Hindi mo siya tunay na kapatid, Crystal. Kaya wag na wag mo nang sasayangan ng luhang batang yon. Ano sabi niyo, ma? Hindi ko siya tunay na kapatid. Paano po nangyari yun? Hindi namin siya tunay na anak ni Carl. Ampon lang si Victoria, Crystal. Inampon lang siya ng papa mo nung sanggol pa siya dahil naaawa siya. Anak siya ng kapatid niyang namatay sa sakit. Pinsan mo lang siya. At hindi ko siya obligasyon. Maswerte nga siya at pinatira ko pa siya sa bahay ko ng 10 taon. Ampun? Ampun lang pala si Victoria? Oo. Kaya wag mo nang isipin na may iniwan kang kapatid doon. Siya ang pumili sa papa mo, kaya hayaan mo silang magtiis sa hirap na gusto nila. Mula ngayon, ikaw lang ang nag-iisang anak ko. Naiintindihan mo ba? Opo, ma. Naiintindihan ko na po. Naiwan naman sa loob ng tahimik na sala sina Carl at Victoria. Sa kabila ng matinding kalungkutan at takot sa hinaharap, doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Imbes na sumuko dahil sa mga sunod-sunod na pagkalugi, naging inspirasyon ni Carl ang katapatan ng kanyang bunsong anak upang bumangon muli. Nang siya ay mag-high school, dito ipinagtapat ng kanyang ama sa kanya na ampun lamang siya at ang kapatid nito ang tunay niyang ama. Noong una, hindi ito matanggap ni Victoria, pero habang tumatanda siya, natutunan niya na rin itong unawain. Sa mga sumunod na taon, magkasamang nagsumikap ang mag-ama sa probinsya. Habang lumalaki si Victoria, natututunan niya na ang bawat pasikot-sikot ng negosyo mula sa kanyang ama na unti-unti na ring nakakabawi. Sabay nilang binuo ang pundasyon ng isang imperyo na lingid sa kaalaman ng kanyang ina at kapatid na nang iwan sa kanila sa hirap. Sa mga sumunod na taon, ang mga lumang kabiguan ni Carl sa construction at hardware supply sa probinsya ay unti-unting nabago ng direksyon dahil sa talino ng kanyang bunsong anak. Napansin ni Victoria na habang lumalago ang turismo sa bansa, kulang na kulang ang mga puok pasyalan sa mga sikat na isla na nag-aalok ng tunay na marangya at pribadong karanasan para sa mga mayayamang dayuhan. Habang nag-aaral sa kolehiyo, hindi naging hadlang ang pagod para kay Victoria. Nagtapos siya bilang magna cum laude sa kursong International Hospitality Management
at real estate development. Ginamit niya ang kanyang kaalaman upang tulungan ng kanyang ama na ipivot ang kanilang maliit na negosyo, habang si Carl ang namamahala sa mismong konstruksyon ng mga gusali gamit ang kanyang karanasan sa hardware, habang si Victoria naman ang nag-aasikaso ng financial modeling, marketing at corporate branding. Sila ang nagtayo ng mga kauna-unahang ultra-exclusive boutique resort sa El Nido at Boracay na dinarayo ng mga sikat na Hollywood celebrities at bilyonaryo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang bawat sentimong kinikita nila mula sa mga resort na ito ay muling ipinamuhunan ni Victoria sa pagbili ng mga prime commercial real estate sa Metro Manila. Sa loob ng halos 3 dekada, ang mag-ama na dating iniwan sa dilim dahil sa kahirapan ay nakapagtatag ng isang dambuhalang imperyo, ang V&K Luxury Group. Nang mag-35 years old na si Victoria, namatay ang kanyang ama sa sakit. Ang huling habilin nito ay magkabati sila ng kanyang kapatid na si Crystal sa oras na bumalik ito sa Pilipinas. Lingid sa kaalaman ni Luna at Crystal na nasa Taiwan, si Victoria na ngayon ang tumatayong chairman at chief executive officer ng pinakamalaking 5-star hotel chain sa buong Pilipinas. Ngunit hindi ginamit ni Victoria ang kanyang tunay na pangalan. Sa halip, ginamit niyang pangalang Vanessa upang wag masyadong isapubliko ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Matapos ang 3 dekadang paninirahan sa Taiwan, tuluyan ang nagbalik sa Pilipinas sina Luna at Crystal. Bitbit ang yaman na nakuha nila mula sa napangasawa ni Luna sa Taiwan na si Henry. Agad silang nagtungo sa isang pinakasikat na luxury mall sa Maynila upang mamili para sa gaganaping kaarawan ni Crystal sa susunod na linggo. Nakasuot sila ng marangyang damit, may malalaking alahas at may bitbit na mga shopping bags mula sa mga sikat na international brands upang ipakitang iba na ang kanilang estado sa buhay. Mama, tingnan mo itong limited edition na handbag. Bagay ba sa akin para sa birthday party ko next week? Sigurado akong magiging head turner ako ng lahat kapag ito ang bitbit ko. Bagay na bagay, Crystal. Bilhin mo na yan. Deserve mo yan dahil ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya natin ngayon. Hindi ka tulad ng isa dyan. Naku, Mama. Speaking of Victoria, 30 years na rin pala natin siyang hindi nakikita, no? Ano na kayang itsura ng babaeng yun ngayon? Habang tayo, heto, nagpapakasasa sa wealth na meron tayo ngayon. Ano pa nga ba? Paniguradong mukha na siyang matandang losyang sa probinsya. Ano pa bang inaasahan mo sa batang sumama sa isang lalaking walang ibang alam, kundi ang malugi sa negosyo? Kung sa bagay, Ma, baka nga hanggang ngayon, nakatira pa rin sila sa lumang bahay natin na tinutuluan kapag umuulan. Baka nga kahit pambili ng simpleng t-shirt dito sa mall, wala siya. Naalala ko pa nga yung huling sinabi niya sa akin nun eh. Akala mo naman kung sino siyang yayaman? Hayaan mo siya, Crystal. Yan ang napapala ng mga taong hindi marunong magdesisyon sa buhay. Ampon lang naman siya. Kaya natural lang na doon siya babagsak sa basurahan. Samantalang ikaw, heto, parang isang reyna kung gumagastos dito sa Maynila. Tama ka, Ma. Maswerte talaga ako dahil ikaw ang pinili ko noon. Excited na tuloy ako sa party ko next week sa 5-star hotel na nirentahan mo rito sa Maynila. Doon ko talaga ipapakita sa buong alta sosyedad kung gaano tayo kayaman ngayon. Yan ang tama, Crystal. Hayaan mong mainggit ang lahat ng makakakita sa atin bukas. Oo nga pala. Kumusta yung company na balak mong itayo dito sa Maynila? Inaprobahan na ba yun ni Henry? Ay nako, hindi, Ma. Ayaw niya akong bigyan ng 500 million investment dahil wala raw siyang tiwala sa akin at baka masayang lang daw yung pera. Baka hindi ko raw mapatakbo ng maayos yung negosyo. Oh, anong gagawin mo ngayon? He advised me na kausapin ng chairman ng V&K Luxury Group na si Miss Vanessa.
Baka makatulong daw siya sa akin since align sa negosyo niya ang negosyong naiisip ko. Naku, ganun ba? O dapat makumbinsin natin ang babaeng yon na mag-invest sa'yo. Para naman makapagsimula ka na ng pinapangarap mong negosyo. Right, ma? Sigurado lalo akong kaiinggitan ni Victoria kung sakali. Habang nakaupo sa kanyang marangyang desk sa tuktok ng hotel tower, maingat na nire-review ni Victoria ang mga VIP Grand Ballroom bookings para sa susunod na linggo. Nang buklatin niyang susunod na pahina ng event contacts, bigla siyang natigilan nang makita ang mga pamilyar na pangalan sa logbook ng kumpanya. Nasa kanyang harapan ang general manager na si Miss Lazaro. Tama ba itong nababasa ko? Isang Madam Luna na nag-book ng buong Grand Ballroom para sa ika-41st birthday ng anak niya si Crystal? Opo, Chairman Vanessa. Galing po silang Taiwan at nagbayad sila ng full cash reservation. May problema po ba, Madam Chairman? Sila ang pamilya ko, Miss Lazaro. Luna is my mother. At si Crystal naman ang kapatid ko. Hindi ko akalaing babalik sila rito sa Pilipinas. At dito pa talaga sa hotel ko gaganapin ang birthday ni ate. Sobrang saya niyo po, Madam Chairman, ha? Nandyan po ang contact number ni Madam Luna. Pwede niyo po siyang tawagan. Yes, will do. Pwede bang bigyan mo ko ng time para tawagin si Mama? Yes, sure po, Madam Chairman. Kinuha ni Victoria ang kanyang personal cellphone na agad na tinawagan ng nakarehistrong numero ni Luna, habang ang mag-ina naman ay kasalukuyang nasa loob ng kanilang sasakyan sa Maynila. Hello, sino ito? Kung tungkol ito sa catering adjustments para sa party next week, paki-coordinate na lang sa hotel staff. Marami kaming inaasikasong mahalagang bagay ngayon. Mama, si Victoria po ito, ang bunso ninyo. Victoria? Ikaw ba talaga yan? Diyos ko, paano mo nakuha ang numerong ito? At paano mo nalamang nandito kami sa Pilipinas after so many years? Mama, nalaman ko po na may nag-book sa Grand Ballroom para sa birthday ni Ate Cristal sa susunod na linggo dito sa hotel ko. Nakasystem po kasi ang pangalan ninyo, kaya doon ko yun nalaman. Halos 30 years na po tayong hindi nagkikita. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya nang malaman kong nakabalik na kayo mula sa Taiwan. Nako, Victoria. Kaya naman pala. Nagtatrabaho ka ba dyan sa hotel? Mabuti naman kung ganon. Kahit papano ay may disenteng trabaho ka dito sa Maynila. Nag-aalala rin naman ako sa'yo nang mabalitaan kong pumanaw ng papa mo sa sakit. Alam ko na mahirap ang buhay ninyo sa probinsya, kaya nakahinga ako ng maluwag. Dahil kahit papano ay may work ka sa hotel. Inagaw ni Crystal ang cellphone ng kanyang ina. Victoria, si Cristalito. Happy to hear from you. Pero tama si Mama. Huwag mong isiping masama ang loob namin sa'yo. Alam mo naman, nung bata tayo, napilitan lang si Mama na iwan ka dahil matigas ang ulo mo at pinili mo ang papa mo. Ngayon nakikita mo kung gaano kalayo ang narating ko dahil sa tamang desisyon ko. Sana naman ay naiintindihan mo kung bakit gano'n ang ginawa ni Mama noon. Ate Cristal, advance happy birthday sa'yo. Pero hindi ako ordinaryong empleyado lang ng hotel. Ang totoo niyan, binawi ni Luna ang cellphone mula kay Crystal. Victoria, anak, hindi mo kailangan magmalaki o mahiya sa amin kung ano man ang posisyon mo dyan sa hotel. Naiintindihan ko naman na sinusubukan mong patunayan na tamang pagpili mo sa papa mo noon. Pero, reality is reality. Tingnan mo ang ate mo. Isa na ngayong general manager sa Taiwan at ready na siyang magtayo ng sarili niyang kumpanya. Ilang bansa na ang napuntahan namin. Salamat sa laki ng kinikita niya compared sa'yo. Mama, hindi po sa ganun. Gusto ko lang po sana kayong makita bagong birthday party sa susunod na linggo para makapag-usap naman tayo ng maayos bilang pamilya. Hindi ko naman gusto makipag-contest sa yaman ninyo o pag-usapan ng posisyon ko.
Ang gusto ko lang, Ma, makasama at mayakap kayo pagkatapos ng napakahabang panahon. Gusto ko rin naman yan, Victoria. Pero alam mo naman, napaka-busy ng schedule namin ngayon dahil hindi na lang kami ordinaryong tao ngayon. Marami kaming mga taga-altas sosyedad na bisita next week na kailangan asikasuhin. Mas mabuti kung pumunta ka na lang sa mismong party next week sa Grand Ballroom. At total, nagtatrabaho ka rin naman din doon. Sige na, doon ka na lang namin i-invite. Oo nga, Victoria. Pumunta ka next week. Huwag kang mahihiya kahit simple lang ang buhay mo ngayon. Iniimbitahan kita para makita mo rin kung paano magdiwang ang mga mayayaman. Para naman magkaroon ka ng inspirasyon na magsumika pa sa trabaho mo dyan sa hotel. Isipin mo na lang na regalo ko sa iyo ang gabing yon para makatim ka naman ng marangyang selebrasyon. Pupunta ako, Mama, Ate. Sabi ko naman sa inyo noon bago kayo umalis. Gusto ko lang na magkaroon kayo ng magandang buhay ni Mama sa Taiwan. At masaya po ako na nangyari na ngayon. Kaya wala po akong inggit. Pero tungkol sa hotel na to, kailangan yung malaman. Ako ang... Victoria, anak. Sapat na sa akin na pupunta ka. Pero pakiusap ko lang, mag-ayos ka naman kahit konti next week, ha? Ayoko namang isipin ng mga business partners ng husband ko na pinababayaan kita rito sa Pilipinas. Magsuot ka ng maayos na damit para naman hindi ka magmukhang kawawa sa harap ng mga bisita namin. Mama, makinig po muna kayo sa akin, kahit sandali lang. Ang hotel, ang V&K Luxury Group. Narinig na namin ang V&K Group. Napakalaking korporasyon yan. Kaya nga doon namin piniling ganapin ang party ko. Dahil yun ang pinakasikat at pinakamahal na hotel sa Maynila ngayon. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng kumpanya para patunayang maganda ang pinagtatrabahuhan mo, Victoria. Alam naman namin na kahit saang department ka dyan, malaking pribilehiyo na ang makapasok dyan. Sige na, kailangan na naming ibaba ito dahil may appointment pa kami sa isang luxury boutique. Tabag ate mo, Victoria. Magkita na lang tayo sa Grand Ballroom kung talagang handa ka nang humarap sa amin. Sige na, mag-iingat ka dyan sa trabaho mo. Bye! Matapos ang marahas na pagbaba ng linya, naiwang nakatitig si Victoria sa kanyang cellphone sa loob ng kanyang tahimik at marangyang opisina. Malalim ang kanyang naging binitawang puntong hininga. Ang akala niya, magiging masayang reunion kasama ang pamilya. Pero nagkamali siya. Lumaki na ng sobrang ulo ng mga ito porket nakatikim lang ng konting luho. Kinabukasan, kinausap ni Luna si Miss Lynn, ang direktor ng event ng V&K Luxury Group. Miss Lynn, listen to me carefully, okay? Hindi ko gustong kulay ng mga kortina na ikakabit ninyo sa Grand Ballroom. Masyadong ordinaryo para sa isang 5-star hotel. Gusto ko, mag-import kayo ng silk mula sa Taiwan bago sumapit ang party ng anak ko sa susunod na linggo. Madam Luna, pasensya na po. Pero ang premium silk curtains po na nakalagay sa kontrata nyo, ang pinakamataas na standard na ginagamit namin para sa mga VIP International Conventions. Kung mag-i-import pa po tayo, hindi na po aabot sa timeline natin at baka po sumobra tayo sa budget. Anong hindi aabot? Nagbayad kami ng buong cash para sa event na to. Ganyan ba kabagal ang serbisyo dito sa Pilipinas? At isa pa ha, nalaman namin na may isa pang kliyente na gagamit ng pool area sa tabi ng ballroom sa mismong gabi ng party ko. Gusto ko, i-cancel mo ang booking ng taong yon. I-exclusive mo ang buong wing para sa amin. Pasensya na po, Ma'am Crystal. Pero ang kabilang wing po ay matagal nang naka-reserve para sa ibang kliyente. Hindi po natin pwedeng kanselahin ang schedule na yon. Lalo pat foreigners po ang nakabook doon. Ibang kliyente? Mas importante ba sila kaysa sa amin? Sabihin mo sa kanya, handa kaming magdagdag ng pera para lang mabakante ang lugar na yon. Huwag niyo kaming idaan sa mga rules ninyo. O baka naman nagiging racist lang kayo sa sarili ninyong mga kababayan? Aba, porket foreigners, ganun yun na lang sila kagustong i-please. Aba,
Hindi pwede sa amin yan. Madam, hindi naman po sa ganoon. Sinusunod lang po natin kung ano ang nasa kontrata. Mama, pagod na ako makinig sa babaeng to. Parang paulit-ulit na lang sinasabi niya. Kung i-cancel na lang kaya natin ang event? Oo nga. We will be canceling the event na lang, Miss Lynn. Naiintindihan ko po. Pero please be aware na there will be a cancellation fee at 50% na lang po ang may babalik sa inyo. Especially, nagastos na po natin ang pera nyo sa pagbili ng mga gamit na kailangan. Nag-ikot ng mga mata sina Luna at Kristal. Napahalukip-kip pa sila parehas. Halatang naiinis na sila. Oo na, sige na. Kilala ng asawa ko ang chairman nitong hotel na si Miss Vanessa. Gusto namin siya makausap. Hindi po ganun kadaling kausapin ng aming chairman. Pasensya na po. Busy rin po kasi siya at nakakausap lang siya ng mga clients kapag critical situations. Pero kapag mga ganitong simpleng complaints lang, baka po pagalitan niya ako. At sabihin sa akin hindi ko kayang i-handle ang mga clients' complaints. Napakawalang kwento naman pala ng serbisyo sa hotel na ito. Tinuringan pa namang 5-star hotel. Ganito ang serbisyo? Ito na ba talaga yung #1 hotel sa Pilipinas? Kaya nga mama, mabuti pa sa Taiwan. Itinuturing nilang hari at reyna mga kliyente nila. Ay, wala na talagang pag-asa ang bansang to. Lahat ng serbisyo, napaka-low quality. Mahigpit po kasi ang aming chairman pagdating sa standard operating procedures ng VNK Luxury Group, madam. Kaya kung ano pong nakasulat sa pinirmahan yung kontrata, yun lang po ang masusunod. Napakasungit naman ng chairman nyo. Hayaan mo na nga, mama. Huwag na nating sirain ang araw natin. Tama ka, Crystal. Pabayaan mo siya. Kahit magsasasat sa tayo rito, kung hindi naman mahalaga para sa kanila mga sasabihin natin, magsasayang lang tayo ng laway. Makakaasa po kayo, Madam Luna at Madam Cristal. Gagawin namin ang lahat para mapaganda ang event na yon. Nag-ikot lamang ng mga mata sina Luna at Kristal at saka sila naglakad papalayo. Matapos ang mainit at condescending na pakikipagtalo ni Luna at Kristal kay Miss Lynn sa briefing room, agad na umakyat ang Director of Events sa pinakatuktok ng hotel tower. Bit-bit niya mga bagong dokumento ng kontrata habang mabigat ang kanyang mga hakbang. Alam niyang labag sa standard procedure ng VNK Luxury Group ang mga hiling ng mag-ina at natatakot siyang baka magalit ang kanyang chairman sa tila pambabastos ng mga kliyenteng ito sa patakaran ng hotel. Kumatok si Miss Lynn at dahan-dahang pumasok sa malawak at marangyang executive office ni Victoria. Si Victoria nakaupo naman sa kanyang desk. Good morning, Miss Lynn. How is it? Good morning, Madam Chairman. Pasensya na po sa istorbo. May kailangan lang po akong i-report tungkol sa magaganap na event setup sa Grand Ballroom na binook ni na Madam Luna at Madam Cristal. May naging problema ba sa paghahanda para sa birthday party ni Madam Cristal, Miss Lynn? Opo, Chairman. Katatapos lang po ng meeting ko sa kanila sa briefing room at marami po silang naging reklamo at demands. Gusto po nilang mag-import po tayo ng silk curtains mula sa Taiwan at pinipilit din po nila i-cancel natin ang bookings ni Mrs. Smith sa pool area na katabi ng ballroom nila. Ganun ba? Naipaliwanag mo naman ba kung anong dapat ipaliwanag sa kanila? Ipinaliwanag ko po na hindi aabot sa timeline at budget ang pag-import ng kortina. At hindi rin po natin pwedeng basta kanselahin ang ibang kliyente dahil labag po yun sa standard operating procedures ng VNK Luxury Group. Nagbanta po silang i-cancel ang buong event, pero nung sinabi kong may cancellation fee na 50%, sumuko naman sila. Sinabihan pa nga po nilang low quality ang serbisyo ng hotel natin. They even compared us sa mga hotel sa Taiwan. Medyo nag-worry lang ako na baka bigyan nila tayo ng bad review after this. Napatitig si Victoria sa layout ng Grand Ballroom. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Napagtanto niya na kahit lumipas na ang 30 taon, ang kanyang ina at kapatid ay nananatiling silaw sa karangyaan at mabilis pa ring mangmaliit ng kapwa at ng sariling bansa para lamang maiangat ang kanilang sarili. Sa kabila nito, nanaig pa rin ang pagiging mapagpatawad ni Victoria
gusto niya pa ring ipadama ang init ng kanyang pagtanggap sa kanilang pagbabalik. Ganun ba? Talagang malaki nang ipinagbago nila, porkit nakatikim na ng konting luho. Humihingi rin po sila ng karagdagang upgrades sa pagkain at drinks dahil po hindi napagbigyan ng mga hiling nila. Ilan ba ang inimbita nila, Miss Lynn? Bakit parang buong barangay nang inimbita nila? Nasa around 100 persons po yun, madam. I wonder kung ini-invite nila mga kamag-anak namin sa probinsya para lang may pagmalaki sila. Siguradong that's the case. Don't worry, Miss Lynn. Tamang professional na naging pagharap mo sa kanila. Ginawa mo lang ang trabaho mo ayon sa rules ng hotel natin. May mga kliyente talagang feeling entitled sa lahat ng bagay. Ganito na lang, ibigay mo na lang sa kanila ang mga request nila kahit ma-over budget pa. Ako nang bahala ron. Kapatid ko naman ang magse-celebrate, kaya it's fine. Po, ibibigay po natin ang lahat ng demands nila. Pati po ba yung pag-cancel sa pool? Yes, i-approve mo ang pag-import ng Taiwanese silk curtain. Kung kulang sa budget o di kaya ay mag-overtime ang mga staff natin para maihabol sa susunod na linggo, i-charge mo na lang ang lahat ng dagdag na gastos sa personal kong account bilang chairman. At tungkol naman sa pool area, i-relocate mo si Mrs. Smith sa mas magandang private lounge at bigyan mo sila ng complimentary suite para hindi sila magalit bilang changes. Masusunod po, madam. Gusto kong maging perpekto at marangyang gabi ng kaarawan ng ate ko, Miss Lynn. Gusto kong makuha nila ang lahat ng luhong pinapangarap nila para sa selebrasyon na yun nang walang kahit na anong kakulangan. Ibigay mo rin ang pinakamahal na premium drinks. Dagdagan mo pa ang mga putahe sa buffet table nang walang anumang dagdag na singil sa kanila. After all, mga relatives ko naman ang kakain doon. Masusunod po, Madam Chairman. Hahandaan ko na po ng memo ang logistics department para maasikaso agad ang mga inuutos nyo. Yumukod si Miss Lynn bago tuluyang lumabas ng pinto upang ibaba ang mga bagong utos sa logistics at catering departments. Naiwang mag-isa si Victoria sa kanyang mesa habang dahan-dahang lumalalim ang gabi sa labas ng gusali. Isang linggo bago ang inaabangang selebrasyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng cellphone ni Luna habang pabalik sila ni Crystal sa bahay na binili ni Henry para sa kanila. Agad niyang pinindot ang speakerphone nang makitang pangalan ni Miss Lynn. Hello? Good afternoon, Madam Luna. Good news po. Nakipag-usap po ako sa chairman about your requests and demands and pumayag po siya. Kahit ma-budget misfit po ang event, it's okay. Dahil special clients daw po kayo. Sumilay ang mayabang na ngiti sa mga labi ni Luna. I told you, right? Hindi mo kasi kami kilala. Probably kilala ng chairman din yung asawa ko. Anyway, sundin mo na lang yung mga changes, okay? Gagawin po namin ang lahat para maging perpekto ang inyong gabi, madam. Magkita na lang po tayo sa mismong gabi ng pagtitipo next week. At saka na naputol ang linya dahil loudspeaker yun. Narinig din ito ni Crystal, kaya maging siya, nagkaroon din ng mayabang na ngiti sa mga labi. Ayun naman pala, papayag din naman pala, ang dami pang sinasabi. Kaya nga. Ang iwan si Carl. That's the best decision I have ever made. Kaya nga ikaw, Crystal, kailan ka ba mag-aasawa? Kung mag-aasawa ka, piliin mo yung mayaman. Dahil ang mga lalaki ngayon, lahat manluloko. Kung magpapaloko ka lang din naman, doon na sa may pera. Kaya nga po, Mama, marami namang nanliligaw. Pero hindi ko trip. Puro maliliit lang ang mga negosyo nila. Tapos kung makapagmalaki, ang akala mo naman ang yayaman. Bakit? May nanligaw na ba sa'yo? May nakamatch ako sa Tenderma last year. We talked for months nung nakaraang buwan. Nakipagkita ko sa kanya sa Taiwan. Galing pa siyang Pilipinas, ha? Pero, yun nga, maliit lang pala ang negosyo niya, kaya ayun, I rejected him right away. Sayang lang ang flight niya pa Taiwan. Mali siya ng babaeng nakamatch. Baka nga mas mayaman pa tayo sa kanya. Kinabukasan sa Pampanga,
Nagliliwanag ang buong sala ng pamilya ng kapatid ni Carl habang nakaupo sina Luna at Crystal. Suot ang kanilang mamahaling designer sunglasses kahit nasa loob na ng bahay. Tamad silang sumandal sa sofa habang bitbit ang mga imported na pasalubong mula sa Taiwan. Naroon din ang mga pinsan, tita at ang iba pang kamag-anak na halatang namangha, ngunit may kasamang matinding pagkailang sa marangyang itsura ng mag-ina. Marahas na ipinatong ni Luna ang isang sobre sa lamesa habang pinapalibutan sila ng mga kamag-anak. Animoy, isa silang royal family na himalang bumisita sa isang mahirap na pamilya. Ophelia, heto ga palang formal invitation para sa 41st birthday ni Crystal sa susunod na linggo. Inaasahan kong kumpleto kayong darating ng mga bata, ha? Huwag na huwag kayong mawawala dahil pambihira lang ang ganitong pagkakataon para sa inyo. Ay, Diyos ko, Luna. Sa V&K Hotel ang party. Yun ang pinakamahal at pinakasikat na 5-star hotel sa buong bansa ngayon. Ay, buti nakapagpabook kayo dun. Iwinagayway ni Crystal ang kanyang black card kahit hindi naman kailangan. Ang black card na ito ay simbolo ng karangyaan sapagkat tanging mga elitista lamang ang nakaka-afford nito. Naku, tita, pinalad lang po talaga kami sa Taiwan. Salamat sa tamang desisyon namin ni Mama noon. Bilang general manager ng isang malaking kumpanya doon, maliit na bagay lang sa amin na magbayad ng full cash para sa buong grand ballroom ng hotel na yan. Napakayaman nyo na talaga, Luna. Crystal, ang swerte-swerte naman ang mama mo sa iyo. Kami nga rito sa probinsya, halos hindi makabili ng bagong damit dahil hirap ang buhay ngayon. Siya nga pala, inimbitahan nyo rin ba ang kapatid mong si Victoria? Nasa na ba siya ngayon? Ngumiti si Luna kay Ophelia. Inimbitahan namin, syempre. Tumawag siya sa amin ng isang araw habang nasa sasakyan kami. Mukhang nagtatrabaho siya dyan sa hotel na yan bilang tagalinis o assistant kaya nalaman niyang nandito kami sa Pilipinas. Naawa nga ako nung marinig ko ang boses niya. Kaya pinapunta ko na rin sa party. Para naman makatikim ang batang yon ng karangyaan kahit isang gabi lang. Talaga, tita? Assistant lang si Victoria doon? Akala ko ba lumago ng negosyo ni Tito Carl bago ito pumanaw? Balita kasi rito sa amin, nakaahon na daw sila sa hirap. Sabi ng pinsan ni Crystal na si Chloe. Lumago? Chloe, huwag ka nga maniwala sa mga kwento rito sa probinsya. Alam mo naman si Papa noon, puro failure lang ang dala sa negosyo niya. Paniguradong nagpanggap lang si Victoria sa mga chismosa rito para hindi mapahiya ang pangalan niya. At saka Tita Ophelia, alam namin ni Mama na marami kayong sinasabi sa amin behind our back nung pinili namin si Henry kesa magstay kay Papa. But no worries, we already forgave you. Natahimik ang buong sala. Ang mga pinsan at tita na hawak ang mga imported na chocolate ay dahan-dahang napayuko. Hindi makapagsalita dahil sa biglaang pagbabago ng tono ng usapan. Speaking of that, akala ninyo ba hindi nakarating sa amin sa Taiwan ng mga bulong-bulungan ninyong magkakamag-anak nun? Nung iniwan ko si Carl dahil sa mga palpak ng negosyo, kung ano-anong palidira ang ginagawa ninyo sa akin. Kesyo, mukha raw kaming pera ni Crystal dahil sumama kami kay Henry sa Taiwan. Kesyo, wala raw kaming utang na loob bilang pamilya at pinili lang namin ang marangyang buhay habang hinahayaan silang magtiis. Oo nga, Tita Ophelia. Naalala ko pa nung bata ako. Bago kami sumakay ng kotse, naririnig ko ang mga bulong nyo sa likod ng bahay. Sinasabi nyo na hindi kami aasenso dahil masama ang ugali namin. Ngayon, tingnan nyo ang sarili nyo rito sa probinsya. Nakatira pa rin kayo sa lumang bahay na ito na unti-unti nang nasisira. Habang kami ni Mama ay nagpapakasasa sa karangyaan sa ibang bansa. Napalunok at napaiwas ng tingin sa hiya si Ophelia habang nanginginig. Aminado siyang mali siya dahil sa pangmamaliit at panghuhusga sa mag-ina. Luna, Crystal, matagal na yun.
Dala lang ng emosyon ng mga naging salita ko dahil nagulat kami sa biglaang paghihiwalay ninyo ni Carl. Wag niyo na sanang ungkatin ang nakaraan. Gusto ko itong ungkatin dahil gusto kong ipamukha sa inyo kung gaano kayo kamali noon. Kinalaban niyo ko at pinalabas na masamang ina. Habang si Carl naman ang ginawa ninyong biktima. But it's okay. At least alam ninyo nang kayo ang mali at kami ang tama. Right? Kaya nga we forgave you, Tita, Chloe and everyone. Kaya wag na kayong mahiya sa amin. Tumayo mula sa sofa si Luna. Inayos ang mamahaling kasuotan. Kaya magayos kayong mabuti kapag pumunta kayo sa susunod na linggo, ha? Ayaw ko namang magmukha kayong dugyot sa harap ng mga bigkating bisita namin mula sa Taiwan at Maynila. Magsuot kayo ng pinakamaganda ninyong damit para naman hindi kami mapahiya ron. Tita, mga insan, no worries. Pinatawad na namin kayo noon. Kaya sana, huwag kayong ma-offend sa mga sinasabi namin ngayon. Heto nga pala ang 50K. Paghati-hatian nyo. Alam kong maliit na halaga lang yan, pero sana makatulong na yan sa inyo. Inabot ni Kristal ang isang sobre na naglalaman ng 50,000 pesos at ipinatong sa center table. Sige na, Ophelia. Mauna na kami ni Kristal dahil marami pa kaming kailangan i-check ng mga designer gowns sa Maynila para sa birthday ng anak ko. Inaasahan ko ang pagdating ninyong lahat next week, ha? Wag sana kayong masaktan sa mga sinabi ko. Dahan-dahang tumalikod na sina Luna at Kristal habang bitbit ang kanilang pagmamataas. Iniwan ang mga kamag-anak sa sala na tulala, napapahiya at may halong takot sa darating na gabi ng selebrasyon. Tahimik ang buong sala habang nakatitig silang lahat sa ibabaw ng center table. Naroon pa rin ang sobrang may laman ng 50,000 piso pero walang sino man ang nagtangkang humawak nito. Baka sa mukha ng bawat kamag-anak ang matinding galit at ang hiyang nararamdaman mula sa pambabastos ng mag-ina. Grabe ma ha, sobrang nakakagigil ang kayabangan ni Tita Luna at ni Kristal. Porkit galing silang Taiwan at may hawak na black card. Kung tatuhin tayo rito parang pulubi. Binigyan pa tayo ng 50K para ipamukha sa atin na barya lang sa kanilang magbigay ng ganyang kalaking pera. Hayaan mo na, Chloe. Alam mo namang may kasalanan din tayo noon dahil pinag-usapan natin sila sa likod nila. Pero hindi ko akalaing pagkatapos ng 30 years, babalikan pa rin nila tayo para lang ipamukha kung gaano tayo kadugyot sa paningin nila. Kahit na ma, hindi sapat na dahilan yun para tapakan ng pagkatao natin ngayon. At saka, kawawa naman si Victoria. Kung ano-anong paninirang sinasabi nila sa kanya. Kesyo hamak na tagalinis lang daw ng hotel. Sobrang sama ng ugali nila para sabihin yun. O ngayon, tutuloy ba tayo sa party na yan next week sa VNK Hotel? Kung ako ang tatanungin, ayokong pumunta. Para lang pala tayong magiging dekorasyon doon para maipakita nila kung gaano sila kataas kumpara sa atin. Ay, sa totoo lang nag-aalangan rin ako. Abay, napaka-expensive ng hotel na yan. Baka lalo tayong mapahiya sa mga bigating bisita nila. Pero naisip ko rin si Victoria. Baka kung ano pang gawin nila sa batang yun doon kapag walang ibang kamag-anak na magtatanggol sa kanya. Kailangan nating pumunta, hindi para kina Luna, kung hindi para suportahan si Victoria. Dumating ang kaarawan ni Kristal. Excited ang lahat. Dumating ang mga kamag-anak ni Carl mula sa probinsya. Sakay ng 3 simpleng lumang van. Pagbaba ni na Tita Ophelia, Chloe, at ang mga nasa 30 katao na kaanak nila. Halatang intimidated sila sa dami ng mga sports car at luxury ng mga sasakyan sa paligid. Pag-aari ito ng mga inimbita ng mag-asawang Luna at Henry. Habang inaayos ang kanilang mga simpleng barong at luma, ngunit disenteng mga damit, laking gulat nila nang makita si Victoria na naglalakad sa parking lot. Suot lang ang kanyang plain na blusa, pantalon at pamasok na sapatos. Hindi nakapagtakong si Victoria dahil kagabi ay nag-gym siya
at bahagyang natapilok kaya masakit ang bukong-bukong niya ngayon. Ay Diyos ko! Victoria! Anak! Ay buti naman at nandito ka. Kanina ka pa namin iniisip. Ay Diyos ko! Long time no see! Kaya nga po tita, it's been more than 20 years na rin po nung huli akong dumalaw sa Pampanga. Kumusta naman po kayo? Ay heto okay naman. Ay teka, nagkita na ba kayo ng mama at kapatid mo? Hindi pa po eh. Nag-usap lang po kami sa phone. By the way, ang dami niyo po ah. Mukhang in-invite po nila kayong lahat. Oo nga eh. Pero sa totoo lang, ayaw sana namin pumunta rito. Huwag mo sanang mamasamain itong sasabihin ko. Napakayabang kasi nung mag-ina. Kaso naisip ka namin. Alam mo naman ang hindi mo totoong ina si Luna, hindi ba? Nag-alala lang ako na baka kung anong pamamahiya ang gawin niya sa'yo. Wait, Victoria. Bakit kanya naman ang suot mo? Naka-blues at pantalong ka lang sa isang 5-star hotel. Baka lalo kang ipahiya ni na tita at ng ate mo. Ngumiti ng maluwag si Victoria. Sinadya ko po talaga ito. I believe, hindi naman pangit itong suot ko. About naman sa rubber shoes, hindi ko kasi kayang magtakong ngayon. Masakit ang ankle ko. Anak, nag-aalala kami para sa iyo. Nung pumunta si Luna at Crystal sa Pampanga noong 1 linggo, kung ano-anong panlalait ang sinabi nila tungkol sa iyo. Kesyo hamak na tagalinis ka lang daw dito. Totoo ba yun? Ang buong akala namin, negosyante ka na. True, Victoria. Yun din ang pagkakaalam din namin doon. Huwag po kayong mag-alala sa akin, tita. Chloe, sobrang salamat po sa pag-aalala ninyo. Pero it's okay. Hayaan na lang natin sila. Ang mahalaga, nandito kayo para suportahan si ate. Tara na po sa loob. Baka hinahanap na kayo. Habang ginagabayan ni Victoria ang kanyang mga kaanak patungo sa elevator, patungong ballroom, nakasalubong nila sa hallway si Miss Lynn, ang Director of Events, na abala sa pag-check ng mga huling detalye ng mga waiter. Pinaakyat na lang muna niyang buong pamilya ng kanyang ama patungo sa event at sinabing susunod na lamang siya. Sa kanya hinarap si Miss Lynn. Good evening, Madam Chairman. Maayos na pong lahat ng upgrades ayon po sa utos nyo. Pero bakit hindi po kayo nakakapagpalit ng damit? Nagsisimula na po ang program sa loob, Madam. This is my outfit, Miss Lynn. Ayoko rin namang agawan ng eksena ng ate ko sa birthday niya. Pero Madam Chairman, nakita ko po ang setup sa loob ng Grand Ballroom. Ang dami po nilang mga bigating bisita mula sa Taiwan at Manila. At medyo iba po ang trato nila sa mga kamag-anak niyang medyo hirap sa buhay. Baka po pahiyain niya kayo roon. It's fine, Miss Lynn. Ipagpatuloy niyo lang ang pagsaserve ng mga premium drinks at ng mga pagkain na pina-upgrade ko. Papasok ako sa ballroom bilang isang simpleng guest lang. Please, wag mong babanggitin ang posisyon ko sa kahit kanino hanggat hindi ko sinasabi. Masusunod po, Madam Victoria. Magiging handa po ang buong management at security kung sakali may kailanganin po kayo sa loob. Pagbukas ng dambuhalang pinto ng Grand Ballroom, namangha ang pamilya mula sa probinsya. Nagliliwanag ang buong paligid sa ilalim ng mga crystal chandelier at kitang-kita ang imported Taiwanese silk curtains na ipinakapit ni Victoria. Naroon ang mga mayayamang bisita na nakasuot ng mamahaling gown at suit. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo sina Luna at Crystal na may hawak na baso ng mamahaling inumin habang ipinagmamalaki ang kanilang karangyaan sa kanilang mga kaibigan mula sa alta syudad. Nakita ni Luna ang grupo ni Opelia at Chloe at ang iba pang mga kaanak ni Carl. Oh, Ophelia, mabuti naman at nakarating kayo mula sa Pampanga. In fairness, nakahanap naman kayo ng magandang damit kahit papano, ha? At least, hindi kayo mukhang galing sa bukid sa harap ng mga Taiwanese partners ng husband ko. Oo nga, tita. Tingnan niyo ang buong ballroom na to. Napaka-luxurious, di ba? Akala ng Director of Events, noong 1 linggo, hindi namin afford ang mga demands ko. Pero nung nakita ng hotel chairman kung gaano kami kayaman, agad na binago ang kortina
at ibinigay sa amin ang pool area ng libre. Biglang napalingon sina Luna at Kristal sa likod ni na Tita Ofelia. Dahan-dahang nawala ang ngiti nila nang makita si Victoria suot ang simpleng damit. Oh, Diyos ko, Victoria! Talk of the town! Nandito ka na pala. Pero ano ba namang itsura yan? I told you sa cellphone, right? Na mag-ayos ka kahit konti para hindi ka magmukhang kawawa rito. Oh my God! Humakbang papalapit si Kristal kay Victoria. Tumawa at pinagmasdan nito mula paa patungo sa ulo. Sinusuri ang bawat detalye ng damit. Seryoso ka ba, Victoria? 1 linggo ang binigay namin sa'yo para maghanda. Pero pumasok ka pa rin sa birthday party ko na mukhang housekeeper na naliligaw. Ma, ate, ito talaga ang pambungad niyo sa akin. Ni hindi pa nga natin niyayakap ang isa't isa o magkumustahan man lang. O Kristal, anak, may extra gown ka bang dala dyan? Nakakahiya kapag nakita ito ng mga kakilala ni Henry. Ano na lang ang iisipin nila kapag nalaman nilang siya ang anak kong hindi sumama sa akin noon? Victoria, sumama ka sa akin. May dala akong extra gown. I know kasi na ganyan lang ang suot mo for tonight. Kaya nagdala ako ng extra. Ma, ate, namiss ko kayo. Victoria, mamaya na mga ganyang kadramahan. Magpalit ka na ng damit mo ron. Bago ka pa man makita ng mga kasosyo sa negosyo ng asawa ko. Sige po, ma. Let's go, Victoria! Naglakad na papalayo si Kristal at sumunod naman si Victoria. Naaawa naman ang mga kaanak ni Carl dahil sa pagtrato ng mag-ina kay Victoria. Gustuhin man nilang sagutin si Luna, ngunit hindi nila ginawa pa dahil maging sila ay nanliliit sa sarili dahil sa taas ng narating sa buhay ni Luna. At isa pa, ayaw nilang sirain ang gabing ito na dapat ay masaya. Pinihit ni Kristal ang lock ng pinto at pumasok sila sa loob ng tahimik at marangyang silid na nakalaan para sa mga VIP clients ng hotel. Nakalatag sa malaking velvet sofa ang isang mamahaling cocktail gown na dinala pa nila mula sa Taiwan. Kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Habang binubuksan ni Kristal ang kanyang lalagyan ng mga alahas at hinahanap ang mga accessories, dahan-dahang lumapit si Victoria sa kanyang likuran. Sa kabila ng lahat ng pambabastos sa kanya kanina sa ballroom, nanaig pa rin ang pangungulila ni Victoria bilang isang kapatid pagkatapos ng 3 dekada. Lumapit siya at niyakap si Kristal mula sa likod. Ate, happy birthday talaga sa'yo. Sobrang saya ko na nakita uli kita ngayon. Alam kong medyo awkward at marami tayong pinagdaanan. Pero totoo yung sinasabi ko sa phone ng 1 linggo. Sobrang proud ako sa'yo dahil malayo na talaga ang narating mo. I'm genuinely happy for you and Mama na maayos at maganda ang buhay niyo ngayon. Bahagyang natigilan si Kristal sa biglaang higpit ng yakap ni Victoria. Hindi siya kumanti. Nananatili lang na nakababa ang kanyang mga kamay sa kanyang gilid habang dahan-dahang umiikot ang kanyang mga mata sa tindi ng inis at pagkaburyong. Para sa kanya, ang yakap na yun ay tila pagtatangkalang ni Victoria na mapalapit sa kanya dahil nakikita nitong mayaman na sila. Dahan-dahan, ngunit mariin niyang inalis ang mga braso ni Victoria sa kanyang balikat. Humarap siya rito ng may seryoso, malamig at mapang-aping tingin habang pabalang na itinuro ang gown na nasa sofa. Victoria, can you please stop with the drama? Nakakarindi eh. Look at me. Tingnan mo tong gown na ipapasuot ko sa'yo. At tingnan mo yung blusa mo ngayon. Huwag mo nang daanin sa yakap o sa mga mababait na salita ang lahat para lang gumaan ang pakiramdam mo. O para maawa kami sa'yo. Ate, hindi naman sa ganon. Wala akong ibang intensyon kung hindi maging masaya para sa inyo. 30 years na, Victoria. 30 years kong hinintay na makaharap ka uli para lang sabihin ito ng harapan sa'yo. Nung araw na yun, nakiusap ako sa'yo na sumama ka sa amin ni Mama papuntang Taiwan, di ba? Sabi ko sa'yo,
Doon tayo mag-aral sa magandang school. Doon tayo magkakapera. Pero anong ginawa mo? Nagmatigas ka. Pinili mo si Papa. This is not my fault, Victoria. It's all yours. Pinili ko si Papa dahil nakikita ko na sinusubukan niya ang lahat para sa atin. At hindi ko kailanman pinagsisihan ang desisyon na manatili sa tabi niya. At nasa ng lahat na yan ngayon? Pumano si Papa nang walang naiwan sa'yo? At ikaw, heto, isang hamak na assistant o tagalinis dito sa hotel. You even lied. Akala mo ba hindi makakarating sa amin ang balita sa probinsya na kesyo naging malaking negosyante kayo ni Papa? You made it look like to them na malayo na ang narating nyo para lang hindi kayo mapahiya sa kanila. At ano yung rubber shoes mo? Iniinsulto mo ba ang event ko? Bakit ganyan lang ang suot mo? Ate Crystal, I told you. Kaya ako naka-rubber shoes dahil natapilok ako sa gym kagabi. At tungkol naman sa trabaho ko rito sa VNK Luxury Group, hindi nyo lang talaga alam ang totoo. I don't care kung ano pang dahilan sa rubber shoes mo o kung saan department ka man nagtatrabaho dyan. Ang point ko rito, reality is reality. Tignan mo ang agwat nating dalawa ngayon. Ako, general manager na sa isang malaking kumpanya sa Taiwan. Nakakapag-travel ako sa iba't ibang bansa kung kailan ko gusto. At kayang-kaya kong bilhin ang buong pagkatao mo gamit ang isang buwang sweldo ko lang. Ang gusto ko lang namang marinig mula sa'yo ay ang pagsisihan mo ang hindi pagpili sa amin ni Mama. Tama ang desisyon ko, Ate Crystal. And you will never convince me otherwise. I told you, hindi ako tagalinis lang dito dahil ako ang... Bakit ba ang tagal ninyo? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Luna. Victoria, hindi ka pa rin ba nagbibihis? Oh my God! Ma, kumusta po kayo? Oh, heto. Maganda na ang buhay. Masaya po ako sa inyo, Ma. At sana, naging proud din po kayo sa akin. Ako po kasi ang may-ari nitong hotel. Nagtinginan ng mag-ina at saka umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang kanilang tawanan. Oh, tama na, Victoria. Okay na. Hindi mo naman kailangan itaas ang sarili mo sa amin. Suotin mo na yung gown. At saka, for sure, habang nasa Taiwan kami ni Crystal, nabanggit na ng papa mo sa'yo na hindi ako ang tunay mong ina. Siguro naman, you're fully aware of that. Opo, sinabi niya po yun nung nasa high school ako. Pero Ma, kahit kailan, hindi nagbagong tingin ko sa inyo. Oo na, mabuti kung ganon. But if you ask me, I'm gonna be honest with you. Nagbago ng tingin ko sa'yo. For me, hindi na kita anak. Kasi yun naman talaga ang totoo. Nasaktan ang pride ko na mas piliin mo ang papa mo kaysa sa akin. Ako ang nag-alaga sa'yo from the start. Feeling ko, nagkulang ang pagiging ina ko dahil hindi mo ko pinili. Ikaw, Crystal, nagbago bang tingin mo sa kapatid mo? Nagbago na po, Ma. Hindi na kami ang dating magkapatid. Kasi hindi ko naman talaga siya kadugo in the first place. I mean, pinsan, yes. At tingin ko, hindi na yun babalik kahit na kailan. Siguro nung naiwan siya dito sa Pilipinas kasama si Papa, enjoy na enjoy siya habang pinupuri siya ng mga kaanak ni Papa. At tayo naman ang masama sa paningin ng lahat. Hindi totoo yan, Ate Crystal. At kung ayaw niyo sa akin, okay, fine. Hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko sa inyo. I was wrong. I was stupid to think na babalik sa dating relasyon nating tatlo. Oo na, Victoria. We all know naman na you're stupid. The moment na pinili mo ang tatay mo over me, we already knew. Sige na, suotin mo na lang yung damit. Gusto ka na kasing makilala ng asawa ko. At saka umalis ng kwarto sina Crystal at Luna. Naiwan namang mag-isa si Victoria sa loob ng silid habang nakakuyom ang mga kamay. Galit ang nararamdaman niya sa dalawang taong itinuturing niyang pamilya. Ngunit simula ngayon, hindi na niya ituturing ang mga ito bilang kapamilya. Ubus na ang pasensya niya. Sa huli, lumabas na lamang siya ng kwarto at nagtungo sa kanyang kwarto sa penthouse ng building at isinuot ang pinakatatago niyang gown na nagkakahalaga ng 2 milyon.
at bag na nagkakahalaga ng 500,000 at mga alahas na nagkakahalaga ng 1,000,000. Hindi siya papayag na magtatapos ang gabing ito na hindi na ipapamukha kina Luna at Kristal na isa na siyang matagumpay na bilyonarya ngayon. Naglalaro ang mga ilaw sa buong bulwagan habang masayang nag-uusap ang mga bisita. Nakabalik na si Victoria sa tabi ng kanyang mga kaanak mula sa probinsya. Mukha na siyang reyna sa kanyang kasuotan. Ay, wow naman! Ang ganda mo dyan, Victoria! Puri ni Ophelia. Oo nga, parang ang mahal ng mga suot mo, Ate Victoria. Yes, mahal talaga to, Chloe. Thank you by the way. Enjoy nyo lang ang gabing ito. Kumain kayo ng marami. Sa gitna ng stage, humawak ng mikropono ang host ng event para sa isang biglaang anunsyo. Isang lalaking kalbo na nakasuot ng salamin sa mata. Ladies and gentlemen, may we have your attention please? Bago po natin ituloy ang dinner at ang formal na pagpapakilala sa pamilya ng ating birthday celebrant, we are very honored tonight. Hindi po natin inaasahan na darating ang chairman at ang mismong may-ari ng hotel chain na ito. Nabalitaan niya po ang espesyal na gabing ito, kaya nandito po siya upang magpasalamat. Nagsimulang magbulungan ang mga Manila Elite at Taiwanese business partner sa kani-kanilang mga mesa. Nabuhayan ng loob si Luna. Inayos ang kanyang mamahaling kwintas habang nakangisi kay Kristal. Kristal, tingnan mo. Sabi ko sa'yo, kilala ng chairman ng papa mo, kaya nagpunta rito para bigyan tayo ng message. Ihanda mo ang sarili mo, baka lapitan tayo sa mesa natin para batiin ka. Remember yung investment? Oo nga, Mama. Sabi ko na nga ba, hindi basta-basta mag-a-upgrade ang hotel na to ng libre. Kung hindi dahil sa connection natin. I hope we can be friends para naman maipropose ko sa kanya yung company na balak kong itayo. Everyone, please give a warm round of applause to the Chairman and Chief Executive Officer of VNK Luxury Group, Miss Vanessa Madrigal. Umalingaw-ngaw ang malakas at walang patid na palakpakan sa buong Grand Ballroom. Kasabay nito, biglang tumutok ang dambuhalang spotlight ng hotel sa mismong pwesto ni Tita Ophelia sa likod. Lumakad si Victoria nang may buong kumpiyansa at otoridad patungo sa gitna ng stage. Napakapit si Kristal sa kanyang baso ng mamahaling inumin habang si Luna naman ay dahan-dahang napanganga. Unti-unting namutla habang sinusundan ng tingin ang bunsong anak na papalapit sa mikropono. Sa kabilang banda, si Tita Ophelia at Chloe napasikaw sa gulat. Hindi makapaniwala na ang katulong na sinasabi ni Luna ay ang mismong bilyonaryong nagmamay-ari ng buong gusali. Hinawakan ni Victoria ang mikropono, kalmadong boses at nakatitig ng diretso sa mesa ni Luna at Kristal. Good evening everyone. Good evening to our VIP guest from Taiwan and Manila. Before we start, ako nga pala si Victoria Madrigal, ang nagtatag at may-ari nitong hotel. Gusto kong magpasalamat sa inyo dahil sa pagdalo sa aming hotel. Natahimik ang buong bulwagan, nakikinig sa bawat salita ng chairman. Ang mag-inang Luna at Kristal ay napanganga at nag-unahan ng tibok ng puso nila sa sobrang kaba habang nakatingala sa kinatatayuan ni Victoria. Bilang chairman ng VNK Luxury Group, sobrang saya ko na ang hotel namin ang napili ng ating kliyente para ganapin ang kanyang ika-41st birthday ngayong gabi. Bilang pasasalamat, sinigurado po ng ating Director of Events na ibigay ang lahat ng upgrades, ang imported silk curtains at ang eksklusibong pool area nang walang anumang dagdag na singil sa kanila. I hope you all enjoy the premium drinks and foods tonight. Happy birthday, Ate Kristal. At welcome back sa Pilipinas. Mag-enjoy sana kayo ngayong gabing ito. Ibinaba ni Victoria ang mikropono
habang muling nagpalakpakan ng mga tao, malibang kina Luna at Kristal na tila naging tuod sa kani-kanilang upuan, tulala at lulon sa matinding kahihiyan sa harap ng alta sosyedad. At saka bumaba ng stage si Victoria. Ay, Diyos ko, George! Chloe! Tingnan nyo! Sabi ko na nga ba, negosyante ang pamangkin natin! Pero hindi ko akalaing bilyonarya na pala si Victoria! Grabe, Ate Victoria! Nakakakilabot ka! Head turner ka talaga, ate! Tingnan nyo yung mukha ni Tita Luna at Crystal ngayon. Mukhang nakalunok ng buhay na palaka sa hiya. Ayan ang napapala ng mayayabang na yan. Akala nila, mapapahiya nila si Victoria rito. Yun pala, bawat imported na kortina rito ay pag-aari ng bunsong inaapi nila. Cheers para sa tunay na may-ari ng hotel. Mabuhay ka, Chairman Victoria. Mapapatunayan natin ngayon kung sino talaga ang nasa laylayan. Lumapit si Victoria sa mag-ina na hanggang ngayon ay speechless pa rin. Pasensya na, ma, ate. Kung hindi kayo naniwala na ako ang may-ari nitong hotel, but no worries. At least ngayon, I suppose, naniniwala na kayo? Lumapit sa kanila si Henry. Good morning, Madam Chairman. Ako pala si Henry, ang CEO ng Henry Holdings. Kinagagala kitang makita dito sa event ng anak ko. Wala pong anuman, Sir Henry. Ikinagagala ko rin kayo makilala. Tumayo si Luna para sumingit sa usapan. Henry, oras na para makilala mo ang anak ko. Siya si Victoria, yung sinasabi kong anak ko na naiwan sa Pilipinas. Oh, really? Hindi ko alam na bilyonarya pala ang anak mo, Luna. Sir Henry, just to clarify, Luna's not a real mother of mine. Siya pong nag-aruga sa akin mula maliit pa lang ako, hanggang sa nagkahiwalay kami. When I was 10, Ano ka ba naman, Victoria? Real mother or not, it's the same. Anak pa rin kita. but I thought, hindi na anak ang turing mo sa akin. Dahil lang akala nyo, taga-silbi lang ako dito sa hotel na to. Ikaw naman, hindi na mabiro. Nga pala, hindi ko na kayo pinagbayad sa mga budget misfit sa event na to. Para naman hindi na kayo mapagastos pa. Besides, mukhang wala na kayong maipandadagdag pa para sa budget misfit. You're welcome, Ate Crystal. Enjoy your 41st birthday. At umalis na si Victoria at nilapitan ng kanyang mga kaanak na sina Tita Ophelia, Chloe at ang iba pa. Doon, formal siyang nagpakilala sa mga ito bilang CEO ng hotel. Naiwan naman ang mag-ina kasama si Henry na tulala at hindi makapaniwala. Oh, bakit gulat na gulat kayo mag-ina? Luna, Crystal. Ma, anong nagawa natin? Kung ano-ano pa naman yung nasabi natin sa kanya kanina. Oo nga. Paano siya naging bilyonarya ng ganito? Bakit? Ano bang mga sinabi ninyo sa kanya? Pa, ipinamukha namin sa kanya na mali ang desisyon niya. You shouldn't have done that. She's your family, right? Oo, pero paano na to? Kailangan pa naman natin ang investment niya para sa kumpanyang balak kong itayo dito sa Pilipinas. Paano na kaya ito, anak? No, for sure. Tutulungan niya ako kahit na marami akong sinabing masasakit na salita sa kanya. Kilala ko siya, Mama. Napakalambot ng puso niya para sa atin. Tama. I believe that too. Natapos ang gabi nang hindi nagparamdam si Victoria sa kanyang dating pamilya. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula kina Luna at Crystal at iniimbitahan siyang magkape sa isang coffee shop. Walang pagdadalawang isip naman siyang pumayag. Victoria, thank you nga pala for coming. Na-appreciate namin ng ate mo na binigyan mo kami ngayon. Wala namang problema, Ma. May free time naman ako, bagong date ko. Oh, may date ka ngayon? Yes, papunta na rin siya. Siguro mga 30 minutes from now. Keep this short na lang. So, ano nga palang sadya nyo? Bakit niyo ako inimbitahang magkape? Pilit nang umiti si Crystal habang binubuksan ang kanyang laptop at iniharap ito kay Victoria. Direct to the point na ako, Victoria. Heto, pinalitan ko ng business pitch deck para sa Hotel Logistics and Supply Chain Enterprise na bala kong i-launch dito sa Pilipinas.
Kailangan ko lang ng 500 million pesos seed investment mula sa V&K Luxury Group para masimulan ang operations next year. Malaki ang kikitain ng hotel mo rito, Victoria. At total, ikaw naman ang chairman. Isang perma mo lang naman. Maaprubahan mo na kaagad ang pondo para sa ate mo, hindi ba? Malambot naman ang puso mo sa amin. Alam kong hindi mo kami tatalikuran ngayong pamilya mo na kami uli. Tahimik na tiningnan ni Victoria ang screen ng laptop ni Crystal. Lumipas ang ilang minuto habang seryoso niyang pinapanood at binabasa ang bawat slides, graphs at market analytics na inihanda nito. Ang mag-ina naman ay hindi mapakali habang nag-aabang ng may kasamang matinding kaba at pag-asa. Matapos basahin ang huling pahina, dahan-dahang ibinaba ni Victoria ang screen ng laptop at hinarap si Crystal nang walang anumang emosyon. Pinanood ko ang kabuuan ng slides mo, Ate Crystal. At seryosong usapan lang ha. Hindi ko gusto ang proposal mo. Paano hindi mo gusto? Sinuportahan ko naman ang data projections yan ah. Ang financial modeling mo, masyadong mataas. Pero walang matibay na market foundation dito sa Pilipinas. Iba ang kalakaran ng logistics dito kumpara sa Taiwan. Feeling ko, hindi magiging successful ang proposal na yon at malulugi lang ang kumpanya ko kung mag-i-invest ako dyan. Kaya hindi muna ako mag-i-invest sa negosyo mo. Victoria, ano ka ba naman? Kapatid mo ang humihingi ng tulong sa'yo. Dahil ba ito sa mga nasabi namin sa'yo sa phone at sa hotel kaya mo kami tinatanggihan ngayon? Huwag mo namang pairali ng personal mong emosyon sa negosyo ng pamilya. Pasensya na. Business is business, ma. I'm here as a businesswoman, not anything else. Natutunan ko kay Papa na ang totoong negosyo, hindi binubuo sa pamamagitan ng pride o kapangyarihan ng pera lang, kung hindi sa sipag at tamang diskarte. Kung anong klaseng failure ang ibinato niyo sa kanya noon. Yung proposal mo, nakikita kong totoong failure ngayon. Kaya ang sagot ko, no. Bago pa man tuluyang makahakbang si Victoria palabas ng pintuan ng coffee shop, bumukas ito at pumasok ang isang lalaking naka-corporate suit. Agad itong lumingon sa paligid hanggang sa magtagpo ang mga mata nila at nilapitan siya. Biglang umiti si Victoria ng napakalawak, nakalimutan ng galit sa dating pamilya. Oh, Jeremiah, you're here! Hi Victoria, sobrang aga ko. Pero mas maaga ka pala. Sobrang namiss kita. Kahit na noong nakaraang araw lang tayo huling lumabas. Nga pala, siya ang cousin ko at stepmom ko. Nang marinig ni Crystal ang boses, sabay sila ng ina na napalingon sa likod. Agad na napatayo si Crystal mula sa kanyang upuan habang nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Jeremiah? Anong ginagawa mo rito? At paano magkakilala kayo ng pinsan ko? Crystal? Ikaw pala yan. Pinsan mo si Victoria? Wait lang. Jeremiah, siya ba yung lalaking kinukwento mo sa akin sa sasakyan, Crystal? Yung lalaking na-reject mo last year? Gulong-gulo si Victoria. Victoria, hindi ko alam na pinsan mo pala siya. Nagka-match kami before sa tender. Pero last year pa yon. Pumunta ako sa Taiwan para makamit ko siya ng personal. Pero she franked me. At sinabi niya, ayaw niya sa akin dahil maliit lang ang negosyo ko. Naunawaan ko. No worries. Hindi ako galit. Pagkakataon nga naman. Teka, paano kayo nagkakilala? Nagtatrabaho ako sa V&K Group. Ako ang vice president ng kumpanya. Yung sinabi kong maliit na negosyo, that's not true. Sinabi ko lang yun to test you. Kung magugustuhan mo pa rin ba ako, despite na maliit ang negosyo ko. Nagkapalitan ng tingin sina Crystal at Luna dahil sa sobrang pagkadismaya. Ang dalawang taong pwede sanang makatulong sa kanila ay mawawala dahil sa kanilang kayabangan at mapagmataas. By the way, mukhang may meeting pala kayo Victoria ng family mo. Aalis muna ako. Babalik na lang ako mamaya. No, it's okay Jeremiah. Tapos na kaming mag-usap.
Ganun ba? Ma, ate, can you please leave us now? Para makapag-date na kami ni Jeremiah. Teka, since when kayo nagde-date? Since 1 month ago. Any other question? Victoria, pag-isipan mo muna ng mabuti ang proposal ko ha. Aasa pa rin ako, okay? At saka umalis ang mag-ina. Naiwan sina Victoria at Jeremiah. Umupo si Jeremiah sa upuan ni Crystal kanina. Sila pala yung kinikwento mo sa akin, na family mo, na sobrang yumabang. Oo, they asked me for 500 million investment for me, pero hindi ko sila bibigyan ng hinihingi nila. Gusto kong bumagsak sila sa lupa para matutunan nila kung paano magpakumbaba. Masyado nang mataas ang narating nila, kaya hindi na nila alam kung paano bang maghirap. Bakit hindi na lang sila humingi sa stepfather niya, na si Henry? I'm not sure sa kanila. Baka hindi rin gusto ni Henry ang proposal niya, kaya hindi rin siya binigyan ng pera. Anyway, let's just focus on ourselves from now on. Isang kinikilig na ngiti ang sumilay sa labi ng dalawa at saka sila umorder ng pagkain. Matapos ang huling pagkikita sa coffee shop, tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay ng bawat karakter. Dahil sa matigas na pagtanggi ni Victoria at Jeremiah sa 500 milyong pisong investment, hindi nailunsad ni Crystal ang kanyang supply chain business. Nanatili siyang isang general manager sa isang kumpanya sa Taiwan at hanggang doon lamang ang naabot niya. Kailanman, hindi siya magiging isang bilyonaryang CEO dahil sa sarili niyang kayabangan. Sa kabilang banda, patuloy ang paglago ng V&K Luxury Group sa ilalim ng pamumuno ni Victoria. Ngunit sa kabila ng kanyang bilyong-bilyong yaman at tagumpay, nananatili siyang mapagkumbaba at nakatapak ang mga paa sa lupa. Isang hapon, ilang buwan matapos ang huling tapatan, nagpa siya si Victoria na bumiyahe pabalik ng kanyang probinsya sa Pampanga. Kasama niya si Jeremiah. Binalikan niya ang lumang bahay kung saan siya nagtiis noong kanyang kabataan kasama ang kanyang ama. Dinalaw nilang puntod ng kanyang amang si Carl habang nakatayo sa harap ng kanyang memorial. Dahan-dahang nag-alis ng kanyang salamin si Victoria at hinawakan ang kanyang kurbada sa kanyang mga kamay habang ang kanyang mga mata ay unti-unting pinupuno ng emosyonal na luha. Pa, nakita ko po sila. Bumalik po sila rito mula sa Taiwan. At akala po nila, mabubulok ako sa hirap dahil pinili ko kayong samahan noon. Pero pa, napatunayan ko po sa kanila na hindi mali ang naging desisyon ko. Naaalala ko po ang lahat ng puyat at pagod ninyo para lang sa amin. Ngayon, maayos na po ang buhay ko. Naitayo ko na po ang imperyong ipinangako ninyo. At hindi ko po nakalimutan ang mga turo ninyo na maging totoo at mabait na tao kahit sa gitna ng tagumpay. Lumapit si Jeremiah sa tabi ni Victoria. Marahang inakay ang kanyang balikat upang bigyan nito ng lakas at nangakong mananatili sa kanyang tabi habang sabay nilang hinaharap ang hinaharap. Maya-maya pa, biglang lumuhod si Jeremiah kay Victoria at saka inilabas ang isang maliit na kahon. Binuksan nito at bumungat kay Victoria ang laman nitong singsing. Victoria, we're getting older. 2 months pa lang tayo mag-on. But I know, I'm sure sa feeling ko sa'yo. Will you marry me? Napatakip ng bibig si Victoria dahil sa sobrang kalikayahan. Yes, Jeremiah, I will. Sa sandaling yun, naging malinaw ang pinakamahalagang aral ng istorya. Para sa mga tagapakinig, ang tunay na karangyaan sa buhay ay hindi nasusukat sa kapal ng pera, sa hawak na black card o sa taas ng posisyon sa lipunan. Ang totoong tagumpay ay matatagpuan sa katapatan ng puso, sa pagmamahal sa pamilya na hindi kayang bayaran ng kahit na anong yaman, at ang kakayahang manatiling mabuting tao kahit pa pinapalibutan ka ng kapangyarihan. Ang pagpili ni Victoria sa kanyang ama dahil sa pagmamahal at hindi dahil sa pera ang siyang naging pinakamatibay na pundasyon
ng kanyang totoong pag-asenso sa huli. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Sana po'y patuloy nyo rin pong suportahan ang iba pa nating channel na Hack Story, Drama-Rama at Sir Hack, kung saan mapapakinggan ninyong muli ang mga dating istorya na ini-upload natin dati sa Hack Story. At may bago na rin po tayong channel, ang Calliope Department, kung saan mapapakinggan ang mga kwentong nakakakilig. Bagamat hindi kami ang narrators doon, sana po'y masuportahan pa rin natin ang channels na yon. Muli, maraming salamat po.